after botohan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Klaro-klaro na may nagdikta sa kanila. With respect sa mga congressman, may nagdikta. With respect sa MTC, klaro-klaro, per record, may resolution. Ang isang congressman, kasama pa natin dyan, kaibigan pa natin, gumagawa ng resolution urging the NTC to suspend. Ibig sabihin, itong NTC naman, nadiktahan naman. Sinurrender nila ang kanilang quasi-judicial power sa mga congressman. Nag-base lang sila sa kanilang desisyon based sa mga sinasabi ng mga congressman. Attorney Mark, ang tanong ng ating mga kababayan na ngayon, kailan ba malalaman kung sino yung mga bumoto pabor para tanggalan ng prangkisa dahil atat na rin silang, di ko lang alam bakit hinihingi ng ating mga kababayan, lalo ng mga netizen, kung sino-sino ang mga to. Almost lahat po ng congressman. Alam naman natin yan, controlled yan ng speaker ng Congress. Lahat po ng congressman except 4 na I don't know sino yung 4 na nag-disapprove, then 4 ang nag-abstain, 8 ang hindi talaga bumoto, but almost all ng mga congressman, bumoto sila sa pagtanggal ng prangkisa ng SMNI. Ano ang tingin mo na magiging mensahe nito lalo na sa mga mamamahayag, mga dambuhalang mga network, pati na rin yung mga maliliit na mga network? Dahil parang ano na nabubusalan na, gusto nilang busalan, gusto nila kung ano yung marinig nila, yun lang ang dapat bang ilabas ng media at hindi na tayo pwedeng mag-question at hahanapan ka na lang ng butas kahit meron naman tayong posisyon, meron tayong depensa, pero tila bulag sila dito. So nakita mo natin na yung ginagawa nila is actually parang atake na. Ang freedom of press, freedom of expression, and yung media industry is under attack right now in this administration. That's why kailangan po natin magmasid, kailangan po natin mag-observe kung yung mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon, because the freedom of press, freedom of expression, and yung media industry right now is under attack sa lower house, and I'm hoping na hindi yan mangyayari sa House of Senate. Hanggang ngayon ay nasa indefinite suspension pa rin ang SMNI. May hearing na po ba dyan sa NTC? Meron pa silang paliwanag? May plano pa ba silang dinggin ang panig ng SMNI? Abalang-abala na ba sila masyado ang NTC at parang wala nating naririnig mula sa kanila? Okay. Yung NTC naman, ang nangyayari sa NTC, parang tinulugan yung mga motions natin. Una, yung nag-file tayo ng motion na i-hold muna yung 30 days indefinite suspension. Nag-file, ang ginagawa lang kasi ilang araw hindi nila ginagawa yung trabaho nila, nag-file tayo ng motion na sagutin na nila. Kung i-deny man nila yan, i-deny nila para matapos na. So, good thing kahapon or isang araw, natanggap natin yung resolution ng NTC denying our motion for reconsideration, para at least pwede na tayo mag-file ng petition for certiorari sa Court of Appeals. But with respect sa motion natin na mag-hearing, tulog pa. Tinulugan pa yan ng NTC. Wala pa talaga schedule kung may hearing pa ba or wala nang hearing doon sa NTC. But with respect sa yung tinatawag na 30 days indefinite suspension, yun ang denied na nila. So, we are going to file a certiorari petition sa Court of Appeals on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of NTC. Attorney Mark, si Carlo po ito, matanong ko lang, bakit kaya gigil na gigil sila na maipasara ang SMNI? So may nagdikta. Yun lang talaga yan. So kung may nakausap ako mga officials ng NTC, even the congressman, na humingi ng tawad ka sa akin yung isang congressman, sabi nila, Attorney Mark, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Ibig sabihin, may hindi talaga sila nag-base sa evidence. Kasi in the very first place, wala talaga hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpresenta ng evidence. Kasi isang sentence, dalawang sentence ang sasabihin natin, may magsasalita ng grandstanding na congressman. Durugin ka pa na parang kang isang kriminal.
That's why, durugin ka, papahiyain ka, so paano ka makapag-explain na legal yung ginagawa lahat ng congressman o ng SMNI. So ginagawa natin, para wala silang choice, gumagawa tayo ng position paper. Word for word, punto per punto, sinasabi natin lahat na po ng mga argument natin in favor of SMNI, yung mga depensa natin, sinasabi natin in document kasi nga, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magsalita. So, binigay natin yung position paper. Sabi nila, wala na, late na itong position paper. So, so sabi ko, kahit na late, sana basahin man lang ninyo bago kayo mag-decide. Yun lang ang pag-iwasap ko eh. Bago kayo mag-decide, in the spirit of due process, in compliance with the due process clause of the Philippine Constitution, basahin nyo po yung position paper natin. Pinaguran po namin ng legal team yan. Basahin nyo man muna bago kayo mag-decide. Unfortunately, if you check the videos ng Congress, yung sa committee, after nila magbotohan, wala pang 5 minuto, may committee report na. Ang bilis. Ibig sabihin, Prepared na. yung mga hearing, boro-boro yun, pero may desisyon na pala. May desisyon na kasi after sila magbotohan, hindi pa nga tapos yung sabi ko, nagbotohan na sila. Sabi nila na yung position paper, basahin daw nila sa plenary. Unfortunately, walang nangyaring pagbabasa. Hindi nila binabasa yung position paper natin sa second reading, even the third reading, hindi nila binabasa yan. Kasi doon pa lang sa committee hearing, after nabotohan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Binabasa na nila ang resolution na they are recommending the suspension or the revocation of the franchise ng SMNI. So halata, mapansin nyo man yan na at least binigyan man nila ng isang araw bago sila mag-issue ng committee report. But in this case, after botohan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Klarong-klaro na may nagdikta sa kanila. Hindi sabihin kung sino, alam ng taong bayan yan, basta with respect sa mga congressman, may nagdikta. With respect sa NTC, klaro-klaro, per record, may resolution. Ang isang congressman, kasama pa natin dyan, kaibigan pa natin, gumagawa ng resolution urging the NTC to suspend. Ibig sabihin, itong NTC naman, nadiktahan naman. Sinurrender nila ang kanilang quasi-judicial power sa mga congressman. Nag-base lang sila sa kanilang desisyon based sa mga sinasabi ng mga congressman. So, halata na yung due process ng SMNI hindi na-violate talaga. Nakita naman natin sa NTC, sila ang huwes, sila ang piskal, sila din ang executor. So, ngayon ko lang nakakita ng isang korte, isang quasi-judicial body na sila lahat, sila pa ang complainant, sila ang piskal, sila din ang huwes.